Then sabi ko, hindi, mag-apply na ako ng trabaho. May dream company ako, lulusot ako dito. Bigay sa akin ng Lord. Sobrang fear ako doon. Tapos na nag-apply ako, online assessment pa lang. Sorry, we can't proceed you to the next procedure. Parang, Lord, saan ako, Lord? Ay, artist na ba ako, Lord? Yun, parang, Lord, sunod-sunod yung failure. Hindi ko masabi kay na mama at papa. Kasi, ayoko ma-disappoint sila. Ayoko magdagan na iisip nila. Hindi naman ako, yung ate ko, hindi si ate, na nasa Cebu, at umuwi na siya for my graduation. Tinext ko, ate, the sad face. O, ano nangyari sa'yo? Ganyan, ate, yung lungkot ko. Oh, magkulong ka sa kwarto, tatawagan kita. Kulong na wala ka sa kwarto. Punto ka sa kwarto ko, walang tao doon. Wala ka sa kwarto niya. Tapos, ate, nandito na ako, tawag na siya. O, ano na nangyari sa'yo? Sige, iyak na ako sa kanya. Ate, ito kasi sunod-sunod yung failure ko, hindi ko na alam anong gagawin ko. Parang empty-handed na ako, wala na akong maharap, wala na akong kumpiyansa sa sarili ko. Parang, wala akong achievements at all. Hindi ko alam ano nang mangyayari sa akin naman after graduation. Sabi niya, ano ba, Aki? The Lord is not yet done with your story. Yung story ka sa'yo. Part yun, yung baba na yan, kasi may task siyang gagawin for you. And true enough, after ng phone call, habang namin pag-uusap, I prayed to the Lord. Siguro rin nangyari din dun sa window, na Lord, empty-handed akong humaharap sa inyo. Lord, wala akong alam. Lord, ito lang ako. Pero yun siguro yung point na nagpakilig kay Lord, na sinabi ko, Lord, di ko na alam. Pero Lord, wherever you want to lead me, just lead me, Lord. Kung saan man, di ko alam, Lord. Finance ba? Dito ba? Ganyan ba? Di ko alam. Just lead me, Lord, and I will follow. Then afterwards, hindi talaga ako makakala. Gusto ko magtrabaho. Gusto ko makatulong. Magpapaaral ako ng mga kapatid. Habang nasa work ako, nag-OJT po kasi ako. Send ako ng send. Parang 30 kumpanya na sinendan ko. Walang nagre-reply. So sabi ko, siguro hindi hiring ng season. Fulfill ko yung pangarap ko. Pangarap ko po kasi maging barista sa Starbucks. Parang cool kasi, di ba? One more frappuccino for Pastor Monty. So, pangarap ko yun, parang magtrabaho. Hindi nag-apply ako. Tapos, that same day, hapon ako, gabi, nag-reply si Starbucks. Sabi, okay, are you available for an interview tomorrow? Parang, answered prayer ba to, Lord? Answered prayer, magiging barista na ako. Eh, di punta naman ako sa interview. Tapos lahat sila, may experience, HR, and lahat sila, nakapagtrabaho na sa restaurants and bar. Tapos ako, okay, introduce yourself. I'm a finance major. Okay, what's your experience? Yes. In English ko lang siya, chinita ko siya. And ewan ko, nakapasa ako hanggang dulo. Eh di okay, hanggang madaling sabi, nakapag-exam ako pa sa lahat. Lord, yes, God's will. Tapos yung final interview ko na, first store manager interview na, biglang hapon ko in-expect yung text. May tumawag na kumpanya. Ito yung kumpanyang financial firm na very, wow, ang taas. Intimidated ako eh, hindi ako nag-apply for that kasi kaya ng experience. Pero tumawag siya sa akin. Sa job expo daw sa Lasal, nakita niyo yung resume ko. Akala ko tinatapon na yung resume doon. Parang out of the blue, biglang may tumawag sa akin. Yung kumpanyang, sabi ko papayamanin ako ng kumpanya to, Lord, mabibigyan na ako ng church. Pero yun, tumawag siya, tapos okay, schedule ko for interview mo. Tapos pumunta pa rin ako sa Starbucks. Tapos nagkaroon ng delay kasi na-assign ako to other branch. So yun, basta to make the long story short, mas napangunahan nung job, yung real job na yun, yung sa Starbucks. So parang yun, pili ko kasi nilalayo yung sarili ko sa will ng Lord. Finance ako pero nag-OJT ako sa ABS, nag-HR ako sa Nestle. Iniiba ko yung direction ng buhay ko. Pero gaya na sabi dito sa kanta, kahit anong pilit mong ilayo yung sarili mo sa will ng Lord, pilit na pilit ka na hahatakin mo sa will mo. Basta magpahata ka lang. And sobra yung balik niya sa'yo. And I'm claiming it. Tapos na kasi ako sa process, for reference check na lang ako. I'm claiming it by tomorrow, may job offer na yung kumpanya yun, by Macrise. Yung Macrise. So, I'm just really amazed. At sakto pa, na napunta sa 90 days challenge. Diba 4 weeks na tayo, 5th week na to. Buong 4 weeks na yun, every week may surprises ang Lord. And I know each one of you has your own story. Share it to people. And I know God will even bless you more and more.